Isang magandang gabi, Boss Pau. Ako si Arturo. At ngayong gabing ito ay isasalaysay ko ang isa sa pinakamalalim, pinakamasidhing karanasan ko sa Baguio. Isang karanasang nag-ugat sa loob ng kilalang La Parel White House sa Leonard Wood Road. Marami na akong napuntahang lugar sa Baguio tulad ng Teachers Camp, Diplomat Hotel, Botanical Garden at Luwakan Road. Mga lugar na puno ng kwento na mga kaluluwa at kababalaghan. Ngunit sa lahat ng aking karanasan, walang kahit ano ang pumantay sa gabi ng pagpasok ko sa bahay na iyon. Gabi ng lamig, gabi ng katahimikan, gabi ng paghaharap ko sa nakaraan na matagal nang nananatili sa loob ng lumang puting bahay. Nagsimula ang lahat, Boss Pau, nang magpasya kong bumalik sa Baguio para sa isang proyektong dokumentaryo tungkol sa mga lumang gusali. Habang binabagtas ko ang kilalang Session Road, ramdam ko na agad ang lamig at kakaibang hangin na pumapalo sa balat ko. 21 taon na akong pabalik-balik ng Baguio. Ngunit ngayong pagkakataon na ito, tila mas mabigat ang hangin. Parang may nakatitig, parang may nag-aabang. Pagpasok ko pa lamang sa bakuran, napansin kong biglang umiikot ang hangin. Mula sa malamig ay naging mas malamig pa. Naramdaman kong parang may dumaan sa likuran ko. Wala naman tunog, walang anino, pero may presensya. Tinitigan ko ang bahay. Sa isang iglap, Boss Pau, ay may nakita akong anino. Sa ika-2 palapag. Hindi gumagalaw, hindi umuubo, hindi lumalakad, basta lang nakatayo. Pinilit kong wag patakbuhin ang isip ko. Tumingala ako uli, ngunit wala na iyon. Pag-akyat ko sa hagdan ng bahay, bawat hakbang ay may kasamang maingay na langit-ngit. Hindi na ako nagtaka. Kahoy, luma, at natural. Pero ang hindi natural, Boss Pau, ay ang pakiramdam na para bang may sumasabay sa bawat hakbang ko. Pagdating ko sa pintuan, amoy ko ang halimuyak ng lumang kahoy na basa. Mabigat at malamig ang hangin. Para bang may tubig sa loob ng hangin mismo. Binuksan ko ang pinto at doon na nagsimula ang lahat. Pagpasok ko sa loob ay bumungad sa akin ang malalaking litrato. Mga larawan ng pamilya Laperal, mga mukhang hindi nakangiti, mga matang sumusunod sa'yo saan ka man pumesto. Habang naglalakad ako sa sala, napansin ko na ang sahig ay tila basa na hindi ko maipaliwanag. Walang tumutulo mula sa itaas, walang bukas na bintana, ngunit basa ang kahoy. Sa bawat paghinga ko, Boss Pau, ay parang may sumisingit na malamig na hangin hindi ko makita. Mula sa sulok ng aking paningin ay may dumadaan na anino. Mabilis iyon, manipis at walang hugis. Hindi ko alam kung nag-iilusyon lang ako. Pero ang katawan ko ay may sariling reaksyon. Naninigas ang batok ko. Nanlalamig ang kamay ko at unti-unting bumibigat ang loob ko. Tumungo ako sa lumang kusina. Doon, Boss Pau, ay tumigil ang oras. May isang lumang lamesa na tila hindi na natitinag. Ang mga upuan ay nakaharap sa dingding, hindi sa mesa, na para bang iniwas ng mga nakaraan ang sarili nila.
Sa sahig ay may bakas ng tubig na hugis yapak. Maliit, parang paa ng bata. Dahan-dahan itong kumikilos papalayo. Hindi dahil sa hangin, kundi parang may naglalakad na hindi nakikita. Napatigil ako, Buspaw. Nanigas ang dibdib ko. Ngunit hindi pa tapos ang gabi. Habang naglalakad ako papunta sa likurang bahagi ng bahay, ay biglang tumunog ang lumang piano sa sala. 2 nota lamang, mababa at mabigat. Hindi ako tumakbo, pero lumingon ako, Buspaw. Wala namang tao, walang gumalaw. Ngunit ang takip ng piano ay bahagyang nakabukas, gaya ng hindi ko ito iniwan. Sa bawat segundo na lumilipas, ay parang mas lalo akong hinihigop ng presensya ng bahay. Ang mga retrato ay palalim ng palalim ang tingin. Ang mga anino ay palinaw ng palinaw. Ang mga yapak sa sahig ay parami ng parami. Nagpasya akong umakyat sa ikalawang palapag. Sa bawat yapak ko sa hagdan ay may biglang mabilis na paggalaw ng hangin mula sa taas. Pag-akyat ko, Buspaw, bumungad sa akin ang isang mahabang pasilyo na puno ng pintuang kahoy. Dito raw ay sabi ng kwento, may babaeng nagpapakita sa bintana. May batang tumatakbo. May lalaking nagbabantay. Walang ingay, Buspaw, maliban sa tunog ng aking paghinga. Pinilit kong buksan ang pinto sa dulo ng pasilyo. Pagpasok ko, amoy kong agad ang lumang telang nabasa na ng ulan. May malaking kama sa gitna. Puti ang kumot. Malinis pero malamig. Sa gilid ay may lumang rocking chair na bahagyang gumagalaw. Hindi iyon mabilis, hindi mabagal, pero gumagalaw na para bang may nakaupo dito. Sa paningin ko, Buspaw, sa loob lang ng wala pang 1 segundo, ay may dumaan na anino sa harap ng kama. Hindi ko masabi kung tao, babae ba o lalaki. Bata, basta anino, makapal at mabilis, nawala agad. Habang nakatayo ako sa gitna ng kwarto, ay biglang lumakas ang hangin mula sa bintana. Ngunit ang bintana ay nakasarado. Ang kurtina ay pumapagaspas kahit walang puwang upang pumasok ang hangin. At doon ko nakita na may bakas ng kamay sa salamin. Maliit lang, manipis, at tila nagmamarka mula sa loob. Napaatras ako, Buspaw. Ngunit sa pag-atras ko, ay may naramdaman akong malamig na dumampi sa balikat ko. Hindi hangin yun. Hindi tela. Hindi imahinasyon. Pakiramdam ko ay kamay. Kamay na malamig na parang nasa loob ng yelo. Hindi ito gumalaw, pero ramdam ko ang higpit nito. Sa sobrang takot ko, ay napatingin ako sa salamin. Doon ko nakita sa likod ko ang isang anyong puti na nakatayo. Mahaba ang buhok, nakayuko, walang muka, at nakadikit ang kamay sa balikat ko. Ngunit paglingon ko, Buspaw, ay wala naman. Lumakas ang tibok ng puso ko. Halos sumabog ang dibdib ko. Tumakbo ako palabas ng kwarto, pababa ng hagdan, palabas ng bahay. Pero sa bawat hakbang ko ay parang may humahabol.
Hindi ko sila nakikita. Pero ramdam ko ang presensya nila sa batok ko, sa gilid ko, at sa likuran ko. Paglabas ko ng bahay at pagdating sa kalsada ng Leonard Wood Road, biglang huminto ang lahat. Tumigil ang hangin, tumigil ang lamig, para bang hindi ako galing sa loob. Ngunit paglingon ko, Buspaw, bago ako tuluyang umalis, ay doon ko siya nakita. Isang babae, puting-puti at payat, nakatingin mula sa bintana ng ikalawang palapag. Wala iyong muka, ngunit alam kong nakatitig siya sa akin. At ang pinakamasakit, Buspaw, hindi siya gumagalaw, hindi siya kumukurap, pero sa bawat segundo ay parang unti-unti siyang lumalapit sa bintana, para bang gusto niyang sundan ako. Simula noon, Buspaw, hindi na ako bumalik sa Laparel White House. At tuwing naaalala ko ang gabing iyon, hindi ang bahay ang bumabalik sa isip ko, kundi ang kamay na humawak sa balikat ko. Isang kamay na malamig, payat, at hindi pag-aari ng taong nabubuhay. Mga ka-horror, ay maraming salamat po sa mga nakasubscribe na sa ating channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe ay subscribe ka na, ka-horror. Maraming salamat.